Paralisado ang isang dalagita sa Palawan matapos tamaan ng pambihirang autoimmune disease. Ang kailangan daw niya para sa gamutan, higit kalahating milyong piso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Pambihirang sakit ang tumama sa isang dalagita sa Roxas, Palawan, na ang gamot tumataginting na mahigit kalahating milyong piso ang halaga. Nagkaroon ng simpleng ubo, sipon at lagnat ang 13 anyos na si Karen Mendoza nito lang October 1. Nagkataon naman na lahat sila sa bahay ay may sakit, kaya hindi nila pinansin nung una. Pero napansin po ng brother-in-law ko na parang nahihirapan na siyang nakatayo, nanginginig po yung yung paa niya, yung mga legs niya. And then parang 2 days after, pumikit na po yung isang left eye niya. The next day, yung kabilang mata na naman po. sinugod nila si Karen sa ospital kung saan nalaman na siya ay may Guillain-Barré syndrome o GBS. Dito inaatake ng sarili niyang immune system ang mga nerves sa katawan. Ang GBS can be mild, but it can also be life-threatening, especially kapag nahirapang huminga or nagkaroon ng iba pang mga infection sa kasagsagan ng GBS. May mga pasyente talaga na nahihirapang huminga, kailangang ikabit sa mechanical ventilator para lang makahinga sila. Walang pinipiling edad ang GBS, pero prone na tamaan ito yung mga taong mahina ang immune system. Kaya si Doc may paalala. Kung makaramdam kayo ng tuloy-tuloy na pangingimay, pamamanhid o panghihina pagkatapos ninyong magkaroon ng diarrhea or ng mga viral infection, pwede po kayong pumunta sa mga neurologist. Halos 3 linggo na sa ICU si Karen at hanggang ngayon ay paralisado pa rin. Tinubuhan na rin ang kanyang liig para hindi siya mahirapang huminga. 774,000 pesos ang halaga ng IVIG o gamot na kailangang ibigay kay Karen. Kaya ang pamilya nagsusumamo po ng inyong tulong. Sa totoo lang po, hindi po namin talaga kaya. Hindi po namin naibigay yung gamot na dapat ay para kay Kia. Wala na rin kayong mga hayop na ibibinta or mga ari-arian na pwedeng umaasa na lang kami sa Miracle. Humihingi kami ng tulong sa inyo through prayers man or financially. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.